Sabi nila mahirap daw ispelengin ang mga babae, kaya may mga libro pa ngang naglabasan kung paano sila maintindihang mabuti. Pero aminin natin, may mga biological at social facts na sila lang ang may kakayahang makagawa, makakita, maintindihan at maipaliwanag na sa tingin ng karamihan ay kakaiba. Ano yun? Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel at i-turn on ang notification bell. Now you won't miss any of our new videos. Di ba kayo napapaisip kung bakit mas mahaba ang buhay ng mga babae ng 2 hanggang 8 taon kesa sa mga lalaki? At bakit may tinatawag na woman's instinct na karaniwang tama o nagkakatotoo? Anong meron ang mga babae? Sasabihin namin sa inyo ang sikreto at magugulat kayo sa malalaman nyo. Heto na! Number 1. Marunong bumasa ng mukha. Yes, women can read faces. Di lang yan, pati galaw, tono ng boses at kumpas ng kamay. Kaya magaling silang makipag-usap at bilang social leaders. Pansin mo ba na sa grupo ng mga tao, karaniwang babae ang nagli-lead, nakikipag-usap at nagbibigay ng instructions? Ito ang resulta ng survey na nilahukan ng 2,000 na katao sa United Kingdom. Nakita rito ang abilidad ng mga babae upang maintindihan ang emosyon sa pamamagitan ng pag-obserba ng mukha at mata ng ibang tao. Lumabas na 70.8% na nakita ng mga babae kung ang tao ay may takot kumpara sa mga lalaki na 60.9% lang. Number 2. Ang babae ay makakakain ng 4 pounds na lipstick. Hindi ito isang kain lang ha. Habang buhay ito as long as nagpapahid sila ng lipstick sa labi. Kapag tinitingnan mo ang average number ng lipstick na binibili at ginagamit nila habang nabubuhay, lumalabas na 4 pounds or 533.76 na lipstick ang pwede nilang makain kasabay ng pagsubo ng food. Pero syempre, hindi naman lahat ng babae ay nagli-lipstick at depende ito minsan sa bansa at kulturang kinagisnan. Average number lang ito kaya huwag mag-panic. Pack her up! Number 3. Takot mag-take ng risks. Hindi naman lahat ng babae pero mas maraming takot sumuong sa uncertainty at panganib kumpara sa mga lalaki. Tulad halimbawa ng paglabas ng pera upang mag-invest sa isang proyekto. Karamihan sa mga babae ay titimbangin at pag-iisipang mabuti ito, magre-research, magtatanong at pag-aaralan bago magbitaw ng pera. Minsan sa tagal mag-isip, lumipas na ang deadline bago pa man makapagdesisyon. May siyentipikong rason kung bakit. May parte sa utak ng babae na ang tawag ay anterior cingulate cortex na mas malaki ang size kesa sa mga lalaki. Ito yung nagtitimbang ng options pagdating sa desisyon. Sa tingin naman ng mga siyentipiko, ito ang paraan ng evolution upang maging mabuting caretakers ang mga babae. Number 4. Mas maraming kulay silang nakikita. Guys, naranasan niyo na bang makipagtalo sa girlfriend nyo na muntik nang mauwi sa hiwalayan dahil lang sa kulay asul? Seriously, sa mga lalaki, isa lang ang kulay asul kahit anong shade pa man yan. Pero sa girls, maraming kulay asul. May indigo, cyan, blue, light blue, dark blue, midnight blue, aquamarine, azure, turquoise, navy blue at teal. At ipaglalaban nila ng patayan na tama sila. Well, may katuwiran naman kasi ang mga babae ay nakakakita on average 20% ng pagkakaiba sa kulay at korte ng mga bagay at mas malawak ang kanilang vocabulary pagdating sa pag-describe halimbawa ng kulay kesa sa mga lalaki. Sa katunayan, may ginawang research sa 26 na babae at 24 na lalaki kung saan kailangan nilang pangalanan ang 200 color samples. Lumabas sa pag-aaral na mas maraming kulay ang nakita ng mga babae kesa sa mga lalaki. Kaya guys, pagbigyan na si girlfriend para mas maging makulay ang inyong relasyon. Number 5. Pinatataba ang kanilang honey. Pansin niyo ba karamihan ng mga lalaking in a relationship ay tumataba habang tumatagal ang relasyon? Dahil daw sa alaga ng babae yan. Love nila ang magluto para sa kanilang mahal. Yung iba nga nag-aaral pa ng culinary para ma-please lang ang kanilang partner. May kasabihan na the way to a man's heart is through his stomach. Kaya feed pa more ang peg nila sa kanilang honey bunch. Minsan di sinasadyang intensyon talagang patabain para hindi attractive sa ibang girls at mas solo nila si love.
aminin. Number 6, mas gusto ang stylish kesa komportable. Tiis ganda, yan ang peg. Magsusuot ng high-heeled shoes kahit paltos na ang balat ng paa dahil ito sa dikta ng lipunan at ng media na dapat may sinusunod na standard ang mga babae pagdating sa kanilang sarili, look, pananaw at galaw. Kaya karamihan ay pinipiling maging maganda sa paningin ng iba kesa maging komportable kung sino sila at ano ang gusto nila. Pero habang lumalakad ang panahon, unti-unti na rin nababago ang mga dating nakaugalian na at nagkakaroon na ng sariling style ang mga babae na naaangkop sa kanilang pagkatao at gusto. Go girl! Number 7, mahina ang katawan ng mga babae sa alak. True, ang katawan ng mga babae ay mas maraming taba at konting tubig kumpara sa mga lalaki. Kaya kapag uminom ng alak, mas matagal ang epekto sa mga babae. Isa pa, mas less ang dehydrogenase ng mga babae. Ito yung enzyme na naghihiwalay ng alcohol bago pa man ito makarating sa daluyan ng dugo. So matagal na retain ang alcohol sa katawan ng mga babae. Kaya mas nakararanas sila ng negative at toxic effects ng alcohol tulad ng liver problems. Kahit mga babaeng hayop ay ganun din ang epekto sa kanila. Number 8, malakas ang pangamoy. Kahit nung time ng ating mga ninuno, kilala ang mga babae sa lakas ng pangamoy. Kaya nung mga panahong yun, mga babae ang karaniwang tumutulong sa pag-harvest ng mga pagkain dahil naaamoy nila kung ano ang pwede at di pwedeng i-harvest para may pagkain ang pamilya. Lalo na kung buntis ang babae, mas malakas ang pang-amoy sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. May pag-aaral din na nagpakita na may genetic conditions na nakatutulong upang ma-process ang pang-amoy. Number 9, mas attractive sila kapag mature. Huwag nang magtaka, bakit may mga mas batang lalaki na nai-inlove sa mas matured women? Kasi attractive ang tingin nila sa mga babaeng may confidence sa sarili, masarap kausap, grounded, emotionally stable, tapat at maraming alam tungkol sa buhay. Appealing din sa mga lalaki ang high-pitched voice ng mga babae. Ito ay dahil sa mataas na level ng estrogen ang nangungunang female hormone. Uy, haba ng hair ha? Number 10, malakas ang intuition. Women's instinct. Lagi nating naririnig yan. Ito yung immediate na pang-intindi nila sa bagay o pangyayari. Parang di na kailangang mag-isip, basta alam nila. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan nila ang kanilang intuition dahil ultimate din ang trust nila sa sarili. Sa katunayan, karamihan ng mga naghahanap ng bahay ay first spirit ang ginagamit bukod sa kung ano ang dream house na gusto nila. Parang pagbukas pa lang ng pinto, alam mo kung ito ay para sa'yo o hindi. Sa isang pag-aaral na lumabas noong 2008 sa British Journal of Psychology, ang intuition daw ay nangyayari kapag bumabalik sa isip ang dating mga karanasan, kasama ang cues sa paligid upang gumawa ng desisyon. At mabilis na nangyayari ito, kaya ang reaksyon ay nasa unconscious level. Gut feel, huh? Number 11, siksik ng cells ang utak. Ang brain ng mga babae ay mas maliit by 9% kumpara sa mga lalaki. Pero hindi ito nakakaapekto sa kanilang abilidad upang makaintindi dahil ang cell count ng utak ng mga babae ay pareho lang sa mga lalaki. Sa pag-aaral na ginawa ng mga siyentipiko ng Erasmus University of Rotterdam kung saan 900 na katao na may edad 22 hanggang 37 ang sumailalim sa MRI scans, ang mga researcher ay nagulat dahil lumabas na mas malaki ang brain ng mga lalaki kesa sa mga babae by 14%. Ibig sabihin, kahit mas malaki ang utak ng mga lalaki kesa sa mga babae, mas siksik naman sa cells ang brain ng mga babae. Kaya mas nagagamit nila ito ng mahusay. Wow! Beauty and brains! Number 12, maraming imbensyon na di natin alam. Tulad ni Marianne Donovan, ang babaeng nag-imbento ng disposable diapers. Noong late 1940s, dahil sa time-consuming na papalit-palit na cloth diaper sa kanyang anak, naisipan ni Donovan na gumawa ng disposable diaper gamit ang plastic cover na may absorbent insert. Pinapatent niya ito taong 1951. Taong 1914 naman nang maimbento ni Florence Parker ang modern electric refrigerator na una niyang ipinagbili sa mga kumpanya sa Amerika.
Salamat kay Mary Anderson at naisipan niyang mag-imbento ng windshield wiper noong 1903. Laking tulong ito sa mga automobile owner at drivers upang maiwasan ang kamatayan ng mga naninirahan sa matataas na gusali kapag may sunog. Inimbento at pinapatent ni Anna Connolly ang outdoor fire escape noong 1887. Alam niyo ba na babae ang nakatuklas ng Kevlar fiber, isang material na 5 times stronger than steel? Siya si Stephanie Kwolek. Ang Kevlar fiber ay ginagamit bilang goma ng bisikleta, guantes, jacket, combat helmet, car brakes, at higit sa lahat bilang bulletproof vest. Pagdating sa computer languages, sino ba naman ang hindi nakakakilala kay Dr. Grace Murray Hopper? Ang babaeng responsable sa tagumpay ng COBOL o Common Business-Oriented Language, ang pinaka-extensively used na computer language sa buong mundo. Diba? Ang gagaling! Kulang ang portion na ito sa dami ng innovations na nagawa at natuklasan ng mga kababaihan upang gumaan ang buhay ng tao sa mundo. Woman power indeed! Number 13. Mabuhay ang mga babae. Buhay na buhay talaga. Karaniwang 6 hanggang 8 ang dagdag na taon na inilalagay ng mga babae sa mundo ayon sa World Health Organization. Siyempre, iba-iba rin ang bilang bawat bansa, pero sa average at least 2 hanggang 3 taon na mas mahaba ang buhay ng mga babae kumpara sa mga lalaki. Maaaring dahil ito sa inherent biological advantage at pagkakaiba ng behavior ng mga babae. Iniuugnay din ito ng mga researchers sa pagiging maingat ng kababaihan, kaya naman bawas panganib sa kanilang kalusugan at buhay. Kahit nga ang mga babaeng chimpanzee at orangutan ay mas mahaba ang buhay kaysa sa mga lalaking hayop. Long live women! Nagulat ba kayo sa mga nalaman nyo tungkol sa mga kababaihan? Baka naman meron pa kayong alam tungkol sa kanila na hindi pa alam ng karamihan. Tell us in the comments section below. Don't forget to hit the like button, share it with your friends, and subscribe to Clever You.